Everyone, our Bible verse for today is all about Matthew. At ang sabi di Matthew 13 to 16. Ang sabi dito, kayo ang mga asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumatabang, paano mo ibabalik ang alat nito? Wala itong kabuluhan maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisidhan ng isang ilawan at inilagay sa ilalim ng isang talakaran kung di talaga patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong kabutihang gawa at kaluwalhatian nila. So, yung verse po natin ngayon, let's talk about po yung tinatawag na yung dispensationalism. Dispensationalism is a theological system that began in 19th century with D.N. Darby. It teaches a sharp distinction between Israel and church, a pre-tribulational rapture, and literal fulfillment of Old Testaments. So, prophecies for national Israel. It also divides biblical theory into 7 dispensations: innocence, conscience, human, government, promise, law, grace, millennia, kingdom. So, however, Scripture represents a unified redemption's plan: creation, fall, redemption, and completion, where Christ began restoring the broken world through the Great Commission and His first coming, leading to the fulfillment of the second coming. So, ang teaching natin for today is the church is salt and light in the dark world. Kahit na nakikita natin yung mundo natin ngayon, maraming masamang nangyayari, parang pakiramdam natin pasama ng pasama yung mundo. Even the world is dark. As part of the church of our God, let us be salt and light, na tumutulong tayo na magbigay liwanag sa isang sanlibutan, sa isang katauhan na nagbibigay ng pag-asa na nagbabago ang mundo dahil sa kabutihan ng ating Panginoon Jesucristo. And second, and the church succeeds in the Great Commission. Pagtatagumpayin ng Panginoon yung mission ng church, kasi hindi lang ito mission ng church, dahil mission ito ng Panginoon at para ito sa sanlibutan, para mapalaganap ang Great Commission sa sanlibutan. The church will become successful through the dwelling presence of Spirit and God Christ. Ang church, hindi siya nagwo-work ng pansarili lang na kapakanan. Ang church, nagwo-work siya with God. Kasi kapag church lang, ang hirap patagumpayin. Pero, kapag kasama ang Panginoon, mas nagiging ayos, mas nagiging matagumpay ang pag-completion ng Great Commission.